So ayan guys, at ready na yung aming bag. Aming hospital bag na dalawa. Ayan, at ako rin. Ready na. At ngayon na po ang aking schedule for admission sa Aster. Ngayon po ay 15. Ayan. Sobrang haba pong kwento. So after na lang po, tsaka ko po detalyan lahat-lahat. So yun, ba't kami pupunta na ng hospital. So yun, see you guys later. So yan guys, dito kami sa may bus stop at naghihintay po kami ng taxi papuntang Aster. So yun. Sure up. Hindi na po kayanin pag magme-metro to ng oras na. Late na po kami, alanganin na. So yun, hintay-hintay lang po ng taxi. So yun na nga, nasi-share ko lang. Bali nung last month, nagpa-check up po ko dun sa aking Right Health Medical na sa aking OB. So lahat naman po is normal. Wala naman pong problema, okay ang lahat. Then nung April 1, na-recommend na po ako o na-refer na ako sa Aster Hospital para sa aking delivery. So yun, nagpunta rin ako doon para sa check-up and referral and sa other follow-up check-up para alam din po nung doktor. So yun na nga, okay naman din lahat, normal lahat po. So sinabi sa akin ng doktor ko, kay Dr. Caroline ng Aster, sabi niya po is magano daw ako, mag-check pa ako dun sa aking OB sa Right Health kung papapuntahin pa po niya ako doon sa center. So yun na nga, message ko po si doktora sa WhatsApp at sabi niya pumunta daw ako ng 12 or 13. So pagkapunta ko sa kanya ng 12 or 13, nag-decide ako na magpunta lang kami ng 13 gawa ng ang 12 ay Saturday yan sorry, Sunday. Tapos 13 ay Monday. So Sunday hindi po siya available. So yun, 13. So napunta ko doon ng mga schedule ko is 10:45. So nandun na kami. After niya ako mas-scan po, sabi niya sa akin okay daw naman ang lahat aside sa aking amniotic fluid. Yun na nga po, bumaba siya sa normal. Bali ang normal daw ay 10 to 15 cm. So ang normal po ayun na nga. So ang akin pong check niya 8.3 cm na. So bali na po siya. Bawal po siyang bumaba na bumaba. So tinanong naman niya kung ano daw yung movement ng aking baby, kung okay daw naman. So okay naman po. Normal pa rin yung kanyang movement. So yun nga, sabi niya sa akin ay magpa-check na daw ulit ako as soon as possible. Ay dapat po ang aking yung follow-up check-up ko. Follow-up check-up ay Sa sa 21. 21 pa. Eh sabi sa akin ni Dr. Vigil ay pumunta na ako ng mas maagap. Tapos din nung pong 13 ng hapon, hindi rin pa ako mapakali. At syempre nga naman, pero mong nababa po yung fluid. So di yun. Ako po yung nag-check ng appointment. Ang available lang po ni isang slot na ng 15. Tapos po pagka-click ko, hindi na po hindi na po available. Hindi ako po parang ulit sa Aster na just in case ay tawagan po ako sa appointment ang nakuha ko na po ay 17 na. May ginalaan po at biglang tumawag yung Aster na merong slot doon ng 11:45. So sabi ko, uy, para sa akin talaga ayun. Kasi nga po kami pinagpunta kanina nung magaga po kami. Ang aking po schedule ay 11:45, parang nandun na kami ng 11:15. Tapos meron po doon nag-a-assist po rin ng customer service. Pagkakasabi-sabi baga naman po sa akin ay hindi daw po cover yung aking tawag dito, yung aking insurance sa delivery. Sa delivery. Ano baga naman ito? Sa kung gano'n at kuha ng 37, 37
7 weeks na. Tapos wala po namin malalaman. Hindi ako po yung na-stress na hanit. Kada balik ko po doon sa Aster, binabayaran ko po yung 400. Tapos po yung Aster ay nagbibigay ng 10%. So ang binabayaran ko ay 360. So ayun po, bali nung nagtanong ako, sabi ko wait lang po, give me 5 minutes. Sabi ko dun sa customer service. At gusto ko pong i-clarify gawa na sabi ko, insurance. abay, para wala na akong choice, kundi yung magano na ng package nila. Dahil 38 weeks na yun Oo, lang. ng delivery package nila. Kaya ako po yung nag-check ang delivery package nila ng normal ay 4,999. Tapos po ang kanilang tawag na yung po sa CS ay parang 7,999. Yung check ko po, something ganun. Adiin po hindi ako sabi ko sweet lang ang gawa ng ang binigay sa akin na listahan po ng aming insurance ay kasama po yung Aster. Di sabi ko wait lang po i-check ko. Adi yun ako pinagtawag na din sa aming insurance, nag-email na din po ako. Sabi ko bakit ganayon yung sa listahan binigay ninyo ay hindi pala covered, ganayan. Kasi di na nga po ang tawag dito, nag-ano na ako nag-intay-intay po kami ni Makoy. Siguro kami from 11:15 nag-intay kami ng hanggang alaunang mahigit na po. 1:30 to 1:45. Oo, mga ganoon po kami bago po sila sumagot. Ay di may ginalaan po ako pinaka-ilang try po nung sa Gargash. Siguro po yung naka-apat po ako, tinahanap ko po si Dr. Aronima, yung nag-assist sa akin. Ay di after nung ilang beses, buti na lang po binigay ko yung number ko, sabi ko kung i-call back. Pagka po sa kanya, may ginala tumawag. Adi sabi nga niya sa akin ay maghintay-hintay lang daw, chine-check din daw po niya aking sitwasyon. Kasi din may tumawag na ulit. Na sabi nga niya ay yung sa outpatient ay hindi talaga covered. Kung magbibigyan ako ng 10%, para sa inpatient, covered naman po lahat. So dito na po ako nakahinga-hinga. At bago ko po yun nang sinabi po sa akin sa customer service, kaya mas lalo po akong kinabahan. Sabi sa akin yung hospital lang doon na mako-cover sa inpatient, Abu Dhabi, tsaka po Al-Ain. Sabi ko, Diyos ko Lord, 1.5 hour ang layo dito sa amin. Although dito po, yung dito sa Aster, malayo-layo din po, ganun din po ang layo niya. Kaya lang ay kumbaga po, ay mas convenient para sa amin. Mas malapit-lapit po sa bahay. Ay din ako po nakahinga-hinga na okay na. Tapos yun po, na-check na ako, ganyan. Di yun po kami tinawag na ako na po ang next po dun sa sa pila. Ayun po ako po, inai po ako. E di yun nga, naman okay pa, pero yun nga po sa akin, nag-drop na naman siya from 8.3, bali 2 days lang po, ay nag-drop na siya ng from 8.3, 7.5. Ay di yun po, sabi sa akin na maganda daw ako sa labas at daw yung heartbeat ni baby. According sa heartbeat daw po ni baby, ay daw po yun sa akin sa admission kung tonight o ngayong gabi or bukas ng umaga. So sa base po sa heartbeat po ni baby ay sinabi sa akin ng doktora ko na wag na akong umalis sa hospital. Kailan sabi ko ay kami naman wala pa pong dalang mga gamit. Pero naka-prepare na po siya. Ay di yun po. Sabi okay sige magpa-admit ka ng 7 PM. Ay kaya po by day. At kami ready na kami on the way na sa Aster Hospital. Kinuha lang po namin yung mga gamit at kami kumain saglit. Ayun po tari nawa naman po yung normal delivery. At update na lang po mamaya. At ako daw po mamaya ay tuturukan ng yung pampahilang. Yun. Sana po na may sumunod po si baby. Sana po yung normal at mahirap po si Sarian magkikilos. Ayan. See you later guys. Try lang tayo. Ngiti-ngiti pa yan. So ayan guys, at dito na po kami sa Aster Hospital, Mangkul branch. So ayan, let's go. Na po si Mr. So ayan guys, ito na po yung IP admission counter dito sa Aster. At si Mr. po muna naiihi daw. So hintay-hintay daw po muna kami kung sinasamahan po muna. Ay nako. So ayan guys, at meron na po pala kami food delivery. Ayan.
Dito naman po si Makoy. Nakaupo. At kagaya po kanina, monitor po ulit yung heartbeat ni baby. Ayan. Ayan yung papel na monitor sa kanyang heartbeat. Ako po na-i-admit ay 8 p.m. So, bali ngayon ay 20:58 na. 8:58 na. So, mag-isang oras na po kami dito. So, ayan. Meron na. Kung ano. Tapos, ito din. Sabi ni Mahal ako daw po isasabong na. Alimban. Nakaligban. Handban. So, dito na guys ang sinerve sa aking pagkain. Ayan po, tinirador na po ng aking bantay. Ang fruits, salad slice. Napakasarap naman ito. Meron po din ito po, gulay. And then ito, para po siyang Soup. Yan. tomato. Tomato soup. Tomato soup. Ayan. Hindi ko alam, Lord, kung kakain po ako nito. Let's try and eat. Para may energy. Pag-iri. So yun guys, at 4:08 na. At ano pa rin, monitoring pa rin. Hindi pa ako ini-induce. Binibigyan ng pampahilap. At ayun, patatak na antok si Makoy. So yun guys, at 5:35 na. Medyo nakakaramdam na po ako ng pananakit na aking puson. At siguro po nakaano na po ako naman sa aking ihi. Meron na rin pong dugo. So sabi nung nurse, start na daw po ng labor. So ayan. And then pang-apat na rin po na monitor kay baby na heartbeat. Ayan. So, bali po, 4 na beses na po na minamonitor yung kanyang heart. Bali po ngayon po 16 na. 5:36 ng umaga. Magi po ito pinakatulog-tulog na. Ay, ako po hindi makatulog. Kada kibot ay gising. Alasing ko. Ha? Alasing ko na nagising. Ako din magigisingin po ngayon eh. Ako nagbubuntis ako magigisingin. Konting galaw lang ay magigising na ako agad. Sakit ng kay Jonathan. So ayun po, instead na umuwi pa si Mahal sa bahay, ay nag-order na lang po kami ng pagkain niya. Ayun po. Jollibee. Bida ang saya. Nilagay ko lang ay meet me at the lobby or meet me at the entrance. Nag-it in na i-deliver. Diba? Nag-aantay ng tipay. Ha? Nag-aantay lang. Nag-aantay ng tip. So yun guys, at nag-deliver na po ng aking snacks. 3 Marie biscuit ata po ito, tsaka po berry mix and grapes nectar. Ayan. Ilaw. Okay lang. Abay, gagang mabubuksan din nila. Kaya mo na. So yun guys, at 12:01 na po. Nagintay na lang po ako kay doktora tsaka po din sa nurse na mag-a-assist para po ako turukan ng pampahilab. So ayun. Kabado. Okay, kaya yan. So ayan, at 18:56. So bali mag-aalas 7 na. So like same time, pa 1 day na po namin dito sa hospital. At iyon, meron akong medyo pain na nararamdaman. Si
Simula po nung may nilagay sa akin, ano, pampahilab, pampabuka ng cervix. So, ayun po, kami po eh. Aday ko, pumuni kakain at gutom na. So, ayan guys, maski itong pagkain na hindi mo bet, wala kang choice ko na magugutom at bawal kang kumain ng pagkain sa labas. Enjoy mo na lang. Ko naman itong mga ito. Natin. Curry. Pwede na. Pag tayo po hindi kumain, magugutom naman. Kain po. Para pa silang paprotas. Kanidyo. Si Mr. po muna nag-alis at siya po daw naiihi. Po talaga pang instruction sa akin ay vegetable. Ayan. Oh, Christine. Philippines. Oh, vegetable po talaga. Kaya walang lusot. Ow. Ayan po guys. Nakaramdam po. Delivery na po sa mga. Okay lang. Hindi na lang po tayo ng kanyang paghilap. Pray lang po tayo. Baby. This one, my brother. That's it. Nal. Happy to see you. Thank you. Saglit lang talaga. Si Bibi po ay lumabas ng 5:49 a.m. Level 17. Almost 15 minutes lang po si Mrs. sa delivery. Thanks po sa mga doctors at sa iವ್ರನ್ನೂ ಭಾಷೆ ating mga nurse and midwives dito po sa ಇವ್ರನ್ನೂ ಭಾಷೆ upstairs. Ma'am, babies, you want to pass that? baby wipes dresses. Tapos na po si Mrs. mga anak. Bibinis na lang. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal. Yan po, binibisan si baby. It's okay, baby.
Mahal, mahaba-haba na yung kuko niya. Impas na. Diyan ko na yan. Para comfortable din ang baby. Ang baby si Bien. Ang Valerie Page. Ito ang first breastfeed ni Mahal sa ni baby si Bien. Proud mother and father here. May nadididi, Mahal? Nagatas ka na? At ito na nga po, kami po na-transfer na sa aming room. Ayun si Makoy, puyat po. Gusto daw rin matulog si baby. Ayan po. Ito po yung aming room. Dito sa Aster Hospital. Ayun, may sariling banyo. Ayan. Tapos ito mga gamit-gamit din. May TV. Mahal, di ka pa nakain. Ay, busog pa. Nakita mo lang si Nini, busog ka na. So yan guys, at Haggard. Sumakses tayo guys, sumakses. So ayan si baby. Ako po ay puyat na puyat. Walang tulog. Simula kahapon. Sushi. Nagchichik ka lang. So, hi mga ka-shoutout. At yan po, safe delivery na ako. Kay baby Sivien. Ayan. So, ayan nga po pala at dumating po yung aking among babae. Kaya nalimutan ko na magpa-picture. At kami medyo nagkatramahan. Kasi ako po may kalong. Kalong ko po kayo na si Sivien. Ay di yun po, honey. Aray ko. May pa-flowers po. Yung aking amon lalaki. At saka po si Mamay Medo din pong bigay. Papakita ko po sa inyo. At kami nga po pala nakatransfer na rin dito sa aming room. Ayan. So ayan, thank you so much kay ma'am. Yes, sir. Thank you so much ma'am sa flowers. Ayan. Dapat po galing po ito kay sir. Pina-arrange daw po. Thank you so much. Flowers. Ayan. At kanina po si Makoy tinawagan. At pinapag-asikaso na po yung birth certificate. So, bali binigay po yung aming Emirates ID, dalawa. Passport, tsaka po yung authenticate na aming marriage. Ay, ano sabi sa iyo? Tatawagan daw lang ako magkawan. Tatawagan ka kapag? Okay niya mapag-raso sa ating pangalan. So, ayan po. Dito po, ayan, may sarili kaming small cabinet. Ayan. Tapos po, sariling washroom. Ayan, sariling washroom. Mga pinatanong ko kung kailan po kami mag-discharge. Ayan. Kami ito maliit na may upuan. Ito po yung aking higaan. Ayan. Tapos po yung nagbigay ulit ng pagkain.
masustansya po. Ang mahal, masustansyahan eh. Ang lahok kay, lahok pati. Ang palaman po ay pipino tsaka kamatis. Ayan. So ayan mga ka-shoutout. At ayan po. Share ko lang po yung aking experience. Gawa na din na po na i-vlog at mabilis ang mga pangyayari. So bali po nung nagpunta kami, nung ako po na-admit po ako, ay 15 ng gabi, alas 8. Alas 7. Hindi alas 7, alas 7 tayo dumating mga 7:10. Tapos po ay ako po na-admit ay mga 8 o'clock na ng gabi. Tapos ayun po, pinasuri ako dun sa, bakit? Pinasuri po ako dun sa aking OB. Tapos dun sa mga doktor na doon kung ano po ba yung mga nararamdaman ko na, ganyan. Kung ako po yung kanilang bibigyan ng pampahilab. At gawa nga ng ako po yung nagka-problema kagaya na sinabi ko nung nakaraan. Na bumaba nga po ang amniotic fluid ko. So yun, ako po yung kinabukasan ay binigyan na ng para po siyang tapon style na meron po siyang gamot na pampahilab. So yun po unang sinalpak sa akin kasi pagka-check po niya ay bali ako po ay 1 cm pala ang. Tapos after po na yun ay di ano na ba ganun mahal. Bandang gabi po ako monitor pa rin. Gawa na dapat daw po ako kumbaga ako mag-labor na ay wala po nangyayari. Kumbaga nasakit siya. Kasi kaya ko naman na okay ako na carry pa. Bearable pa po yung sakit. Tapos po ay bali, yun nga sabi sa akin, ititingnan pa daw hanggang before 12. Kukuha daw po yung ng pananakit, ay wala pa din po. So yun po, nag-decide na po yung aking OB. Nabigyan po ako ng yung pangalawa nilang may gamot na tube. So yun po, ako pinalpakan ng tube sa aking perta. At tas pwede yun. 11 o'clock po na yun ng gabi. Kagabi po. Kagabi, 16. Ay di yun, hani po. Pagka sa kasakit, nakaramdam po agad ako ng paghilab. So iba na itong pakaramdam ko. Tapos di para po akin pong kagaya po nung dun sa napapanood ko sa mga Facebook. Ay di kumbaga i-check mo siya. Kung ilang minuto ang pagitan, gana-gana yan, po. Tapos nung banda pong, nung 11 na. Tapos po ako po umihilaang. Abay nalaglag na po agad yung tube. Ibig sabihin daw po na yun. Nag-open na pala yung aking cervix. Parang yun mahal like ko na. Yung tube mahal muna. Nung sakto 12 na. O magawa na. Yung sakto pong ihi ko po, ay laglag po yung tube din. Yung inilagay. Yung inilagay sa akin. Medicine. Tapos po bandang alas 2 naman, nalaglag na po naman sa akin yung para pong tampon siya na isinusuot. Ay di yun po hani. Tapos ay di sabi sa akin nung nurse na nag-assist sa akin, kay Alina. Hindi pa rin daw. Sabi po niya, ay sabi niya sa akin ay magle-lessen na yung sakit na mararamdaman mo, yung pain. Sabi niya ganoon. At nilaglag na yun yung doon nag-ano sa akin na para mahirapan akong mag-labor honey. Eh di yun po honey, di sa kibandang mga alas 3. Sa para pong may tubig na may dugo na. Di sinasabi ko po dun sa tapos pinapakita ko din. Ay sabi normal daw lang, normal. Gawa ng siguro iniisip nila magwa-watery kayo. Talagang gawa na syempre po pag ina-IE din, ay talaga po hindi po nagdudugo. Ay kulang naman ang fluid mo. Ayun honey po. Ay di sabi nga daw ay sabi niya sa akin, normal lang yan, normal. Tapos hanggang magbandang alas 4, alas 5 na. Alam mo po, taga po, sobra na po talaga yung sakit. Yung pong nararamdaman ko para po talaga ako magpupush na. Yung po aking nararamdaman ako natatainan, hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman. Tapos yun hani, sabi Hindi ko na rin mararamdaman ko nakakapit ko sa likod ko eh. kami po, Diyos ko po, kawalan po yung asawa ko. Nakatayo po Talagang ako. dito ay sakmal ko yung kanyang damit. Basta kung ano po mga pinagagagawa ko diyan. Naghahawakan. Tapos ay din yung na po, sabi ko yung mga 5:05 po yun. Sabi ko dun sa nurse na nag-assist sa akin ay
Sabi ko, pwede pong paagahin si doktora talagang, sabi ko, hindi ko na po talaga kaya. Tapos sabi ko, every 1 minute, tapos minumunotad din po ko ni Alina, yung nurse na nag-assist sa akin. Sabi, ano yan, hindi pa yan, sabi niya ganun sa akin. Pero hindi na siya umalis. Parang nagduda rin siya. Oo, at gawa ng mga po'y dinudugo na, tapos ay, nakakita na po niya, paghihilab ko talaga, iba na po, nasunod-sunod na po talaga. Ay di yun. Ako yung sabi, Dr. Welcome, sabi ganyan. Pero wala pa po siyang, dapat siya pumunta pa alas 6. Ay, wala pa pong alas 6, ay kagad pinagpunta na siya. Siguro pa yung mga 5:20, ganayon. At sa ko po talaga sobrang sakit na, di ko na talaga kaya. Ay, yung heartbeat pati ni Nini, ay hindi na po maayos. At ako may pagtagilid, ako po may di ko na po maintindihan. Sabi, flat lang ng lying sa bed. Ano po, hindi ko na po talaga ako po natagilid na kaliwa kanan. At iba na po talaga nararamdaman ko. Pati po nung sinanay po tumawag ng, di ko alam kung anong oras inani mahal. Ay sabi po kay Makuyay, ay sige na, ako naawala kay Bunso. Sabi nga ito, ako nga po nakangiwit na talaga. Tapos hindi na po ako naiyak, ay talagang, yung po sakit po talagang iba. Talaga po sobrang sakit po talaga. Tapos din po ay di nung mga bandang, na po sabi, aba ako po inaiin uli. Abay 9 cm na po. So, bali 1 cm na lang hihintayin at talagang lalabas na si Nini. Sabi, nag-hold na po yung mga doktor at sabi, bakit hindi ko nila nalaman. Ako po ay, nag-broke na po yung water ko. Oo, ay, yun pala daw ay, nagulat din po yung doktor. Ay, di yun. Ako po dinala agad doon ng mga 5, For short, 5:25. 5:25 po ako dinala na sa delivery, Labor room. delivery room. Delivery room na. Pero ikaw ay parang 7 beses o 8 beses kang umuwi ng halos ay every 10 minutes. Po. May dugo. May dugo na talaga siya. Eh, parang kasi may paglakad ka hindi mo mawari. Tapos po ako po pati, sa hallway, hahawak. ako po pati naglalakad na talaga. Ay hindi ko na maihakbang yung paa ko. Papunta na ng delivery room. At talaga pong sobrang sakit na. Tapos ay di nung na po ang pilit po sa akin pinapahawak nung nurse, ayun po legs ko, tapos sa pagpupush. Sabi ni doon ako kumuha ng lakas, ng persa. Abay talaga po hindi ko po kaya, dati wala po nangyayari. Ang ginawa ko po, kinapitan ko yung bed, tigkabilang kamay. 3 irilaan po, ay labas po ang ulo ni Nini. Doon lang Aray ko. Huwag ka nagiging parang wala lang nangyari. Nag-magic po ako, kagad po talagang ramdam ko para pong tumalbog yung ulo ni Nini. Tapos yung nung po una kong push, yung ulo ng niya. Tapos yung pangalawa, ayun na po yung lumabas yung kanyang katawan. Sabi, 1 more push. Tapos yung kanya ng balikat. Tapos ayun, dire-diretso, tapos narinig ko na umiyak na si Nini. Tapos kasunod naman po yung sa next ko ng push na rin ay yung sa inunan. At ako po, siya po habang nanganganak, yung kamay ko po ay masakit din. Talaga po aking pinipido. Talagang sobra po talagang sakit. Anyways, ayun, thank you so much po sa inyong lahat na mga nag-pray po para sa aming safe delivery. At yun po, okay po kami ni baby. Tapos po i-check na rin po si baby sa kanyang dugo, sa kanyang blood pressure and all. Ayun naman po, normal naman po lahat. Thank you po sa aking mga magulang din kay nanay at kay tatay. Lalagit na po kay nanay, talagang kagabi nga nagtawag ay sabi, patayin na daw po yung cellphone. At talaga naawa daw po siya sa akin. Ako naman talaga namimilipit na kagabi. Yun lamang po. Nasa 6 hours din ang iyong labor. Ayun, 6 hours po ako nag-labor. Bali, nag-start siya ng 11 o'clock. Simula nung tinurukan ako. Tapos ay yun na, yung 5 na. Ay doon na nalaman na 9 cm na. Tapos yun, mabilis lang po ako sa delivery room. Mga 15 minutes. Mga 15 minutes lang po talaga pong pinush ng pinush. At talagang si Bibi naman po talaga nakinig sa akin at lagi ko po kinakausap. Sabi ko, Bibi, sa kung ganayon, ikaw ay pag tinuro ka na si Mama ng pampahilab, itang ikisusunod ha. Ayun po, nakinig naman po. Kaya talaga sobrang sakit ng ng paghihilab. Pero worth it naman po ang lahat. At yan, si baby okay na. Yan. So yun guys. Thank you so much. Thank you po sa lahat. And then meron pa po itong ganda ng liig. Napakaputi. Iyan po ilang oras pala ang anak. Tingnan po naman ninyo.
5 hours pa lang po ang mga anak. Sakto 5 hours man, 5:49. Shanghai. 10:49. Po, saktong 10:49 po. Bali, 5 hours na po akong galing sa panganak. At ayan po, thank you po dun sa aray ko. Dun sa nag-visit dito. Gawa na alam ko po kada merong mga anak ay taga pang binibisit nila. Nag-introduce sila ng items, ng products. E di meron na si Baby Free na 10 pieces for newborn na pampers. Tapos po meron din ako na sa napkin at saka po dun sa aking pampers din. Ayan po, meron po. Tapos kapag gusto daw mag-avail, meron po dun sa loob ng mga pakita ko po sa inyo. Meron po sa loob na dito yung mga percent, tapos po pwede ka po sa kanilang bumili. At meron ka po discount. Ayun. Ito po ay yung hindi, ito wait lang. Yun na, parang napkin. Yun na ka. Ito ba yung napkin o ito yung Parang ito. pads po ito. Ito. Ito palang isa yung para siyang diaper. Adult. Ayan ang diaper po. Pero po ako po meron ng fringa na ito. Di ba ga? Saan ka pa? Ayos. Tapos yung kay Nini. Huggies. 10 pieces. Huggies. So ayan, thank you so much Huggies. Let's see po. Pero mukha naman okay naman yung aming nabili sa Life Pharmacy. Na, hindi ko pa pala po napakitahan yung aking mga pinamili sa Life Pharmacy. At ako naman po thankful at nasa 342 po ay free dahil po sa aking mga voucher. Ayan. At thank you rin po kay Sir, sa aking boss na lalaki na nagpa-arrange ng flowers kay Ma'am. At si Ma'am po rito yung nagbisita kaya po hindi na po ako nakapag-picture. At ito po yung kay Ma'am naman galing. Natanggalin naman yung kamay niya. Akin ang inipit nung kanyang computer. So ayan guys, see you on po sa aming update sa aming baby si Bien. Ayat napakalikot na po. Di po kagaya ibang batang kapag newborn ay nagwawahi na ng kanya kumot. So yan guys. See ya! So yan guys, gusto ko lang po magpasalamat sa aking doktor, the OB sa Right Health Medical Center ng Karama. Kay Dr. Vigil, the best po siya. Magaling. Pati po dun sa mga staff na nurse doon sa Right Health, napakababait po at talagang masikaso talagang nag-a-assist ng mabuti. Ayan. At thank you din po sa aking second OB dito sa Aster Hospital sa Mangkul na talaga namang first day lang din po. Bali gabi po ako na-admit. Tapos sa kinabukasan po ay agad po ako kanyang binisita. Kay Dr. Caroline Alpine, napakabait po at napakagaling pa. Saludo ako sa kanya. Napakagaling po talaga niya. At kung makikita niyo po sa kanyang office, yung wall niya, Diyos ko, puno po ng mga messages, talagang Tsaka po yung sa wall dito wall din po ng hospital. May makita ka rin pong background po niya na about sa kanya. Talaga pong siya magaling. At yun naman po talaga yung pinag-pray ko for the very beginning po na aking journey of being mother. Ay sabi ko talaga, Lord, bigay mo po sa akin yung best. I mean, yung talagang magaling, yung alagaan talaga ako na OB ko dito sa Dubai. At yun naman po, dream true come true naman po talaga. At ipinagkaloob po niya sa akin. Sa tatay Dr. Grace, Mamina. At yun nga rin po yung sa gawa ng si Dr. si Dr. Vigil, alam ko po ipasok pa po niya kung ano oras pa. Kay Dr. Caroline. Alam ko po yung pa siya, late pang kanyang pasok. Ay nakapagpanak po sa akin kay si Dr. Grace? Grace. Si Dr. Grace ay si Mal po ang nakaanong ng pangalan. At hindi ko na po hindi ko na po naintindihan nga ako kanina talagang hilab na. Ayun. At doon sa natandaan kong nurse ng Aster kay Alina. Tsaka ano pa man siya na?
Yung today, si Alina, yun, yung kanina. Yung kahapon. Yung kahapon, napakabait din po si Ashwini. Ayan, yung unang nag-assist sa akin na, yung unang-una ko nung dating, tsaka yung kanina, hindi ko po nakita yung kanyang pangalan. At siya po yung maraming badge dito sa ganito. Ay, hindi ko na po nakita ang kanyang pangalan, hindi ko na pati naitanong. Thank you din sa iyo. At sa mga nag-assist habang ako po yung nanganganak. Sila po yung apat plus isang doktor. Bali 5 sila. Na talaga namang nandoon talaga mga nagagahol na kanina. Thank you so much sa inyong lahat. At naging success ang news para sa amin ni baby. Ayan. God bless. Lalo na sa iyo kay Dr. Caroline. Napakagaling mo po at napakabuti. At kay Dr. Vigil, thank you so much po. At basta sa lahat po ng staff, thank you so much po. The best kayo, the best. I-rate ko po kayo ng 10 out of 10. Yan. Aster Hospital, good job. Dahil po kayo may mga magagaling na employee. Ayan.